Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 15, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 16, verse 20 to 23. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nararamdaman na ng isang babaeng manganganak na siya'y nahahapis, sapagkat dumarating na ang kanyang paghihirap, ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayun din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tatangis kayo at magdadalamhati. Pero, yung kalungkutan ninyo ay magiging kagalakan. Alam ni Jesus na darating na yung sandali na they will feel lost. Matatakot sila, malilito sila, and especially, darating yung panahon na nandoon yung matinding kalungkutan dahil sa malapit na siyang ipako sa krus. Pero hindi doon natatapos yung kwento. Ginamit ni Jesus yung larawan ng isang babaeng manganganak. Nandoon yung sakit, nandoon yung hirap, nandoon yung luha. Pero kapag narinig mo na yung iyak ng sanggol, napapalitan ng sakit na kagalakan dahil may bagong buhay. Anong pinaka-main theme ng gospel? Anong gustong ipaalala sa atin? Na hindi lahat ng sakit ay katapusan. Hindi lahat ng mga nararamdaman natin na, nako, sad story, hindi ito yung ending lagi. Lagi itong mayroong pagsilang ng bagong buhay. Kaya napakaganda ng sabi ni Jesus, walang makakaagaw sa inyo ng kagalakang iyon. Kung tutuusin, marami sa atin ang nandito sa situation na tinatawag nating in-between. Ano ba yung in-between? Nandun tayo sa gitna ng napapagod tayo pero umaasa. Nasa gitna tayo ng umiiyak pero bumabangon. Nasa gitna tayo ng we feel lost pero nagsisimula ng bagong simula. At minsan, hirap tayong maniwala na may magandang lalabas dito sa mga nararamdaman natin. Hindi tayo naniniwala na napakapangit ng sitwasyon namin. Anong magandang mangyayari dito? Kasi kapag nandun tayo sa gitna ng problema, parang walang meaning ang luha. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi sayang yung luha natin. Hindi sayang yung sakit na nararanasan natin, yung sakripisyo natin. Magbubunga din ito. Hindi permanente na lagi tayong lumuluha. Parang isang nanay na nasa labor room habang naroon yung sakit. Kasi hindi pa niya nakikita yung saya. Pero kapag nanganak na, nandoon yung kagalakan. At baka ngayon, may bagong ikaw na gustong isilang ng Diyos. Yung mas matatag, mas mapagpakumbaba, mas marunong magtiwala sa Kanya, mas malapit sa Kanya. Kaya kung umiiyak man tayo ngayon, huwag nating iisipin na iniwan tayo ng Diyos. Minsan, habang umiiyak tayo, may bago palang binubuong Diyos sa loob natin. Kaya ang paalala ng gospel natin,
Huwag mawalan ng pag-asa sa gitna ng lungkot. Magtiwala na may magandang bunga ang maghihintay. At hayaan natin ang Diyos na gamitin kahit yung sakit na nararamdaman natin para tayo'y hubugin. Let us pray. Lord, alam mo yung sakit at lungkot na dala ng aming mga tagapakinig, yung dala namin, yung dala ko. Kapag napapagod kaming umasa, kapag parang walang nangyayari, yakapin mo kami ng iyong presensya. Turuan mo kami magtiwala na ang aming mga luha ay hindi nasasayang. At kung may bagong buhay, meron kang ipine-prepare para sa amin. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na maghintay na ma-unfold ang mga bagay-bagay na plinano mo para sa amin. Palitan mo yung aming takot ng kapayapaan at ang aming lungkot ng kagalakang ikaw lamang ang makapagbibigay. Amen. Friends, kung may bahagi ng reflection na ito na nangusap sa puso mo, baka may tao ring umiiyak at tahimik ngayon, yung tipong pagod na, nawawalan ng pag-asa, o kaya ipakiramdam niya mag-isa siya sa laban. Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga GC. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.